Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, na nangmamahal sa amin. Sa umagang ito, nagtipon po kami sa inyong harapan upang makaroon po ng banal na pagkikitungo sa Panginoon, sa mga kapatiran, sa inyong pangalan. Samahan niyo po kami sa aming fellowship na ito at pagkalooban niyo po kami ng kagalakan, kaaliwan at kalakasan upang maganpanan po namin ang aming katungkulan ng isang Kristiyano na ipahayag ang Ebanghelyo at magkapaglingkod sa inyo at sa inyong iglesia. Kung meron dito na dumadaan sa maraming pagsubok sa kanilang buhay at kapikatian at pag-uusik sa kanilang pamumuhay Kristiyano, pagkalooban niyo po sila ng matatak na pananampalataya upang patuloy po sila lumakas sa itong landas ng pananampalataya sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoon. Naramdaman po namin na malapit na po ang pagbalik po ng Panginoong Jesucristo at yung takbo ng salibutang ito ay pagulo na pagulo at marami pang mga kaluluwa na minamahal po namin na hindi pa ligtas. Gisingin po ninyo ang bawat isa sa amin dito sa pamamagitan ng iyong salita so upang hindi po namin sayangin yung aming natitirang panahon sa mundong ito sa mga makamundong bagay. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maligtas yung mga maraming naliligaw na kaluluwa, lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Lumang Tipan, Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse 8 po. So Daniel chapter 1 verse 8. So isang talata po muna. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pakain mula sa hari o ng alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. So dahil sa salamat po sa inyong panalangin para sa Bible seminar na naganap sa Davao Church last week. So dahil sa inyong prayer, so hindi po ako nanghina sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga kaluluwa doon. So, Davao Torii Church po ay pinakamalayo galing sa Manila. So, almost 2 hours po yung biyahe. Tapos, iba po yung lingwahe po doon. Alam niyo po ba kung anong lingwahe doon, Davao? Bisaya. Kaya hindi ko po naintindihan yung kanilang language. Ilang mga words ay malapit sa Tagalog. Iba po yung ugali ng tao doon o lingwahe. Kaya yung missionary po doon sa Davao Church ay Pastor Che Hyunjun ay dumadanas po siya ng maraming pagsubok sa kanyang ministry. Kaya pakisama po natin sa prayer yung Davao Torii Church. Ilang churches po doon sa Mindanao. Pakisama po sa prayer po natin upang mas maraming kaluluwa ay na-save sa Mindanao region.
So, ngayon po ay i-share ko po sa inyo yung storya po ni Daniel. Yung si Daniel po ay isang kilalang character sa Biblia na nagpapakita sa atin ng kung ano ang tamang magandang puso na hinahanap ng Diyos sa atin. So, para ma-idea po tayo sa panahon po ni Daniel, so tingnan po natin sa verse 1. So, nung ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinupkop yun. So, sa panahon po ni Daniel, ito yung taon po ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda. So alam po natin yung history ng bansang Israel. Yung bansang Israel po ay nahati sa dalawang bahagi, sa Northern Israel, Southern Juda. Pero patuloy po sila sa kanilang pagkakasala na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya Southern Judah po muna winasak ng Diyos, winasak ng Assyria. Tapos yung Northern Israel po muna winasak ng Assyria. Tapos Southern Judah ay winasak ng Babylonia. So ito po yung panahon po ng Haring Jehoiakim. So pumunta po tayo sa 2 Kronika chapter 36. 2 Kronika. Pangalawang Kronika, chapter 36. So, babalik po tayo mamaya sa Daniel, kaya ilagay po natin yung bookmarking. So, Pangalawang Kronika, chapter 36, verse 5 po, verse 5. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang na. Siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 11 taon sa Jerusalem. Kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Verse 6, laban sa kanya ay umahon si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at ginapos siya ng tanikala upang dalhin siya sa Babylonia. Dinala rin ng Nebuchadnezzar ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Panginoon sa Babylonia at inilagay ang mga iyon sa kanyang palasyo sa Babylonia. So, bakit po lumaban yung haring Nebuchadnezzar? Bakit umatake po sila sa Israel, Judah? Dahil sa kasalanan. Dahil po sa kasalanan po ng Israel. Okay. So, Northern Israel muna winasak ng Assyria. So, kung nakita po nila yung pagkawasak ng Israel, dapat yung mga taga-Juda ay dapat matakot. Tapos dapat hindi sila tuloy sa kanilang pagkagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero matigas po yung ulo ng mga Israelita na nasa Judea, kaya tuloy-tuloy po sila sa kanilang kasalanan. So, minsan ganun din po nangyari sa ating buhay. Kahit alam natin na ito po ay mali, pero minsan tuloy-tuloy pa o hindi. Minsan tuloy-tuloy pa. Kahit alam ko na ito ay mali, dapat baguhin ito, dapat tanggalin ko itong kasalanan. So, halimbawa, pag-iinom ng alak. So, kahit sa mga ligtas na Kristiyano, minsan meron pong mga nagiinom ng alak o mga nagsisirigarilyo
o sa ibang mga bisyo. So, maaari po, meron pong ganong mga kasalanan ay natitira pa sa ating pamumuhay Kristiyano. Alam natin na ito ay mali. So bakit alam natin po na ito ay mali? Dahil ibinigay ng Diyos sa lahat po ng mga taong ligtas, ano po? Yung pagnanasa ng Holy Spirit. So, anong pagnanasa? Pagnanasa ng Holy Spirit. Kaya isang taong ligtas, Kristiyano, ay hindi na po masaya sa dating pamumuhay, dating kasalanan. Dahil sa itong kilos ng Holy Spirit. Kaya sinasaway po ng Diyos tayo kapag nakasala, mali yan. Hindi dapat tuloy-tuloy. So, tanggalin mo yan. Minsan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ganung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano. So, yung Judah, sabi dito, verse 5, chapter 36, verse 5, kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon ng Diyos. So, ginawa ng Judah ang masama sa paningin ng sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Ito po yung reason bakit winasak po sila ng Babylonia. So ginamit po ng Diyos yung haring Nebuchadnezzar, yung Babylonia, so para wasakin, para parusahin yung bansang Judah. Okay? Babylonia. So balik po tayo sa Daniel. Chapter 1 verse 1, nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinupkop yun. Tapos, verse 3, at inutusan ng hari sa Espanas na pinuno ng kanyang mga eunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Mga kabataang walang kapintasan, makikisig, at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan. May taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahan maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. So, mga ilang kabataan ay pinili po nila sa mga Israelita, mga ilang kabataan. So, anong kabataan po ito? Walang kapintasan, makikisig, at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, matalino, at maganda at gwapo. So, walang kapintasan. So, para maglingkod po sila sa mga sahari sa Babylonia. Para ilagay po sila sa malapit sa haring Nebuchadnezzar. Okay? Parang lingkod sila ng hari. Kaya may kaalaman sila, may pangunawa sila, may kakayahan na maglingkod sa palasyo ng hari. Matalino sila. Tapos magandang hitsura. Matalino. Tapos may kakayahan sila. So, isa sa mga kabataan po dito ay si Daniel. Verse 5, ang hari ay nagtaka sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa
pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahon yon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Verse 6, so basahin po natin ito, 3, 2, 1. Kabila sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Asarias mula sa lipi ng Juda. So si Daniel, Hananias, Mishael at Asarias. Itong 4 po ay pinili po nila sa mga lipi ng Juda. Okay? Maganda yung magandang hitsura, matalino, tapos may kakayahan. May kakayahan. Tapos binago po nila yung pangalan po nila. Binigyan sila ng pangalan, yung Babylonian style, Babylonian name ay ibinigay sa kanila. So verse 7, binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananias ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach. Si Asarias ay tinawag na Abednego. Okay. So, parang ibang klaseng pangalan, yung Babylonian name ay binigyan sila. Sa loob ng 3 taon, 3 years, ay training. Dumaan po sila sa training sa loob ng 3 taon. Yung tapos lahat ng mga yung panitikan at wika ng mga Kalteo. Kasi yung wika ng Hebreo ay wika doon sa Kalteo ay iba. Kaya para maglingkod po sila sa hari, dapat matuto muna ng lingwahe, saka yung culture, lahat. Okay. Kaya tuturuan po sila ng lahat po ng mga kultura, saka yung mga practice, tradition, saka yung language, yung training for 3 years. For 3 years training. Ang problema po, yung pagkain po nila ay galing sa hari. Saka yung inumin. So, ano po yung problema doon sa pagkain ng hari? Okay. Verse 8, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Ano po yung decision? Ano po yung reason? Bakit ayaw ni Daniel na kumain ng pagkain mula sa hari? Okay? Yung kinakain ng hari ay masarap o hindi sa tingin nyo? Yung mga pagkain sa palasyo, pagkain sa Malacanang. Hindi po yung ordinaryong pagkain, di ba? Napaka-special, yung masarap na pagkain, saka yung mga inom doon. Pero ayaw ni Daniel. Ayaw. Ano ba? Si Daniel pa? Vegetarian? Ayaw niya karne? So, hindi po ganong reason. Alam po ni Daniel na yung pagkain, yung kinakain po ng hari sa Babylonia ay inialay sa Diyos-Diyusan. Yun po yung inialay sa Diyos-Diyusan, pati po yung mga alak. Okay. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang taong naniniwala sa Diyos, ayaw niya dungisan. Pansinin po natin yung words, dungisan. Okay? Ayaw niya dungisan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain mula sa hari o alak na iniinom ng hari. So, dungisan. Ayaw niya dungisan yung kanyang sarili. Anong klaseng dumi po ito? Dumi.
So, di ba araw-araw po tayo naglilinis, naliligo, para hindi marumi yung ating katawan. Tama po? Para hindi marumi yung ating katawan, so naliligo po tayo, tapos naghugas po tayo ng kamay, tapos naghugas po tayo ng ating katawan. So ito po yung napakahalagang reason, so bakit ayaw ni Daniel na dungisan yung kanyang sarili. Okay? So baka may nag-iisip po dito, anong problema sa pagkain? Pagkain lang yan, pagkain. So pwede natin enjoy yung pagkain. So kaya yung ano po dito, title po ng ating sermon ngayon ay Resolution of Daniel. Resolution. So determination, decision, determination. Hindi ko ito gagawin o ito ay gagawin. Resolution. May decision sa puso. Okay? May will po tayo, may will. Okay? May free will po tayo. Kaya kung ayaw natin, hindi natin gagawin. Kung gusto natin, ay gagawin. Yung free will, may free will po tayo. Hindi po tayo pinipilitan ng Diyos na gawin mo yan. Mag-church ka. Okay? O mag-pray ka. So, hindi po tayo pinipilitan po ng Diyos na maglingkod tayo sa Panginoon. Okay? Yung paglilingkod po natin sa Panginoon ay hindi po dahil sa takot, kundi dahil sa ating kusang loob. Kusang loob. Okay? Yung free will. Yung determination, so resolution ng Daniel, so ayaw ko dungisan yung aking sarili sa pamamagitan ng pagkain mula sa hari. Dahil yun ang galing sa Diyos-Diyosan. Yun ang inialay sa Diyos-Diyosan. Maraming mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Alam po ito ni Daniel. Sa Babylonia, dinala po sila. Di ba? Nung nawasak na po yung Jerusalem, yung mga Israelita ay dinala sa Babylonia. Yung bihak, tawag bihak, captivity. 70 years of captivity, Babylon, captivity. Ito po yung isa sa mga pinakamadilim na bahagi sa history ng bansang Israel. 70 years, so binuno sila ng Diyos, bunot. Tapos dinala po sila sa Babylonia. Doon po, ilang taon po doon sa Babylonia? 70 years. Babylon captivity. Kaya yung mga Israelita ay doon sa Babylonia, ibang culture, ibang practice, ibang religion. Walang Diyos doon. Yung puro mga Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan. Kaya napakalaking struggle po ng mga Israelita doon sa Babylonia. Malaking challenges, malaking struggle, malaking pagsubok, malaking pag-uusik. May pag-uusik po sila doon sa Babylonia. Katulad po natin. Bilang isang Kristiyano, alam niyo po ba, kung isang tao ay ligtas na, parang ibang lahi na, ibang lahi. Ibang lahi. Ibang language. Okay? Ibang character. Okay. Kahit yung mga pamilya, yung kapitbahay, kamag-anak, ay same Pilipino, pero minsan hindi nila naintindihan yung iniisip ko, hindi nila naintindihan yung buhay ko. Saka yung salita ay iba din. Yung kanilang salita, yung salita ng Kristiyano, pananalita.
yung kilos ng Kristiyano. Parang ibang lahi po. Yung Kristiyano po ay parang isang foreigner, parang foreigner po tayo sa mundong ito, foreigner. Katulad po ni Daniel. Foreigner tayo sa mundong ito. Okay. Nasaan po yung our home? Yung our home ay langit. Okay. Hometown. Hometown po ay heaven. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, foreigner tayo, foreigner. Kaya si Daniel po ay, pati po yung mga kaibigan niya, lahat po ng mga galing po sa Juda, lahi ng Juda ay nahirapan po doon sa Babylonia, tapos dumadaan sa matinding pagsubok, yung persecution, pag-uusik, at struggle, challenges. Lalo po yung mga Diyos-Diyosan. Kaya si Daniel po, alam po ito. Nakita po niya, daming mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Kaya parang dumi. Araw-araw yung dumi ay dumidikit sa kanya dumi ng Babylonia. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, saka yung mga makamundong culture, makalupang culture, practice ay parang lumalapit sa kanya araw-araw. Kaya si Daniel po ay nagkaroon po ng resolution, decision, determination. Hindi ko dudungisan yung aking sarili sa pamamagitan ng makamundong bagay. Lalo yung mga pagkain, isa sa mga dumi ng salibutan. Walang lason doon sa pagkain. Ang sarap. Ang sarap po yung pagkain galing sa hari. Walang lason. Pero bakit ayaw niya kumain ng pagkain ng hari? Dahil alam niya, yun ang inialay sa Diyos-Diyosan. Ito po yung Christian identity. So, lungkot tayo sa mundo, lonely tayo dito sa lupa, kung lumiliit po yung ating mundo, okay, kumukonti po yung ating kaibigan, so, pero kailangan po natin bantayan yung ating kalinisan. Kailangan po natin bantayan yung ating identity, yung ating kalinisan, yung ating dignity bilang isang Kristiyano. Kristiyano ako, Kristiyano. Yung dignity ng isang Kristiyano. Pride, meron po tayong pride. Hindi ako lumuluhod sa hari ng salibutan. Hindi ako lumuluhod. Kahit masarap na pagkain galing sa kanila, kahit masarap na ala galing sa salibutan, reject. Ayaw ko. Ayaw ko sumama sa kanilang ginagawa. Yun po yung mga Christian identity, Christian dignity, Christian yung pride. Napakaganda po yung decision po ni Daniel. Verse 9, verse 9, pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habak mula sa pinuno ng mga eunuko. Sinabi ng pinuno ng mga eunuko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na takta ng inyong pagkain at inumin, na kayo ay nasa masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasing gulang, kaya ilalagay niyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Yung pinuno ng eunuko ay natakot. Ano po yung takot? Baka pupugutan ng hari ang aking ulo. Pag nakita yung panganib ang aking ulo sa hari. Okay. Panganib ang aking ulo sa hari. Anong ibig sabihin? Baka papatain ako ng hari. Pag nakita niya
na yung condition mo, yung mga condition ng katawan mo ay mas masama. Okay? Dapat mas maganda yung condition ng katawan mo. Pero pag ayaw mong kumain ng yung pagkain galing sa hari, ako ang in charge. Ako ang hawak sa inyo. Baka papatain niya ako. Okay? Verse 11 po. At 12, subukin mo po sana ang inyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Pagkatapos, ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa inyong makikita, gawin mo sa inyong mga lingkod. Kaya't sumangayon siya sa mukhaing ito, sinubok sila sa loob ng 10 araw, verse 15. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataan nagsikain ng pagkain ng hari. So, anong suggestion po ni Daniel? So, itry po ninyo. Subukin na kami ay gulay lang. Gulay. At tubig lang. Gulay at tubig. Pag gulay kinakain, tataba siya o hindi? Sa isip ng tao, pag gulay lang, gulay. So, mahirap tumaba. Yung ibang kabataan ay maraming mga pagkain, mga karne, okay? Lechon baboy, o mga manok, yung mga baka, okay? Daming menu. Galing sa hari. Pero sila, gulay lang gulay. Pero itry mo. Itry. After 10 days, ano pong nangyari? After 10 days, si Daniel ay mas maganda tingnan. Mas mabuti ang anyo, mas mataba siya. Okay. Ito po yung pagkilos ng Diyos. Maintindihan po ba natin? Bakit ganito? Mahirap po ito maintindihan? Mahirap. Hindi po ito madali maintindihan. Mahirap ito maintindihan. Bakit? Ganito po ang nangyari. Anong reason? Si Daniel, gulay lang pakain, tubig lang inumin. Yung ibang kabataan, so, daming mga mas masarap na pakain mula sa hari. But after 10 days, yung compare, si Daniel ay mas maganda. Mas mabuti po yung anyo. At mas tumaba. Sino po yung kumilos dito? Ang Diyos po ang kumilos dito. Ito po yung Christian life natin. Yung Kristiyano po ay hindi sumusunod sa prinsipyo ng salibutan. Yung Kristiyano po ay hindi sumusunod, hindi lumalakas sa daan ng salibutan. Ayon po sa prinsipyo ng mundong ito, para tumaba, dapat karne. Pero hindi po yan ayon sa prinsipyo ng Diyos. Yung Christian po, lumalakat po tayo, sumusunod po tayo sa prinsipyo ng Biblia. Mahirap ito maintindihan ng mga salibutan. Mahirap maintindihan. Paano? Paano ganun? Sa ating Christian living, sa experience po natin, meron po kayong ganitong experience. Halimbawa po, sa linggo, nandito po tayo sa church. Pero maraming tao ngayon ay nasa trabaho pa. Kung nasa trabaho po sila, siyempre, mas malaking kita. So, isang araw sa isang linggo ay trabaho tayo ngayon, may pasok po tayo ngayon, ay siyempre mas malaking kita. Mas malaking kita. Ganon din po yung mga kabataan dito. Sa halip na mag-church po kayo ngayon, ay mag-aral ka so kung halimbawa po may exam schedule sa kayong Bible seminar,
Pagsabay-sabay po ito, minsan, conflict po yung exam schedule, exam sa school, saka yung Bible seminar, conflict. Pag puro pag-aral lang sa bahay, so mas madali, tumaas po yung grade. Kung nag-church, umaatin sa church, tapos yung nag-aaral sa natitirang oras, sa expectation ng tao ay mas mababa yung grade. Yun po yung prinsipyo ng mundong ito. Pero ano po ang experience po natin? Ano po yung experience po ninyo? Kahit maiksing oras ay nag-aral dahil sa schedule ng gawain sa church. Mas maiksi po yung oras ng pag-aaral, mas maiksi po yung oras ng trabaho. Siyempre, dapat mas mababa yung grade, dapat mas konti po yung kita. Pero ganun po ba nangyari? Hindi. Marami akong experience ganun. Ganun din po yung mga testimony po ng ilang dito. Mas maiksi yung pag-aaral, pero mas focus po doon, tulong ng Diyos doon, kaya mas mataas. Hindi po bumagsak sa grade. Minsan, mas mataas pa sa ibang mga kaibigan. Mas malaki po yung kita kaysa mga unbelievers na puro trabaho. Okay? Walang oras sa Panginoon. Puro mga study, trabaho. Okay? Ganon din po yung isang family, yung magandang fellowship, magandang relation po sa family, ay kung unahin po natin yung gawain ng Diyos, so may protection po ng Diyos doon sa kapayapaan sa family. So napakahalagang ito po yung testimony po ni Daniel. Okay? Ayaw niya dungisan yung kanyang sarili mula sa pakain ng hari. Yung mga magandang suggestion, di ba? Magandang suggestion ng salibutan. Kung kasama ka sa amin, mas maganda, mas madali ito mangyari sa iyo. Daming mga suggestion galing sa salibutan. Minsan galing sa hari, galing sa mga magkapangyarihang posisyon. Okay? Parang shortcut po yan, shortcut. Pero hindi pwede. Okay? Pero yung mga resulta ay napakaganda. Second Corinthians chapter 6. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama meron ng katuwiran sa kasamaan, o anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman, o anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. So, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Anong pagsasama meron ng katuwiran, kasamaan, liwanag at kadiliman, Kristo kay Belial. So, hindi pwede makasama po yung liwanag sa kadiliman. Ganun po yung puso po ni Daniel. Paano makasama ako sa kadiliman? Anak ako ng liwanag. Ganun din po tayo, Christian po tayo, anak tayo ng liwanag. Dapat lumakat po tayo sa liwanag. Pag nakita po natin yung mga gawain ng kadiliman, ay hindi pwede sumali po doon. Ito po yung kabanalan na kailangan po natin bilang isang anak ng Diyos. Kaya isipin po natin mabuti. Sa ating paligid, sa bahay, sa school, sa trabaho, ano ba ang nagpapadungi sa atin? Isipin po natin.
Ano ba ang nagpapadungis sa atin? Okay. Si Daniel, yung pagkain galing sa hari ay nagpapadungis sa kanya, kaya ayaw niya. Sa buhay po natin, ano po ang nagpapadungis sa ating mga kalinisan sa ating konsensya, sa ating Christian living? Okay. Minsan, yung mga pera, okay? Yung temptation po ng pera. So minsan, yung lalaki o babae ng salibutan ay lumalapit sa akin, nagpapadungi sa atin. Okay. Unbelievers. Minsan po yung social media, yung Facebook, YouTube, yun po yung nagiging channel na dumidikit sa ating maraming dumi ng salibutan. Okay. Kailangan po natin ilayo. Katulad po ni Daniel. So, Daniel, balik po tayo sa Daniel chapter 6. Chapter 6, verse 1. Daniel chapter 6, verse 1. Minabuti ni Dario na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila ay 3 pangulo, na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay suli sa kanila upang ang hari ay huwag maglagay sa panganib. Verse 3, hindi nagtagal, si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap, sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. So, si Daniel po. Kamusta po si Daniel? Okay? Kahit nireject niya yung pagkain ng hari. Okay? So, pinatay siya ng hari? Hindi po. Hindi siya pinatay. Kahit may challenges o pag-uusik sa kanya, so hindi po siya bumaksak. So, itinaas po siya ng Diyos, itinaas. Kaya siya po yung naging mataas na pangulo. 'Di ba? Yung hari, si Dario ay number 1. Kasunod po niya ay si Daniel. Kasunod. Parang yung prime minister sa ating panahon. Pinakaunang secretary ng Pangulo. Verse 4, nang makagayoy sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Unit, hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pakukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pakukulang na natagpuan sa kanya. So, nung nakita po ng ibang mga pangulo at ng ibang mga tagapamahala na si Daniel lagi pinapahalagaan ng hari, si Daniel. Kaya yung ibang mga pangulo at tagapamahala ay nainggit kay Daniel, nainggit laban kay Daniel. Kahit hinahanap po nila yung butas, yung problema sa yung buhay ni Daniel, walang ibang natakpuan. Si Daniel po ay tapas sa lahat ng ginagawa. So, walang kamalian, walang kulang.
ano lang po ay, kahit hinahanap po nila yung butas sa buhay po na Daniel, walang nakita. So, yung mga ibang kahari, ibang pangulo at tagapamahala ay gumawa ng isang masamang plano. Okay? So, verse 5, nang makagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatakbo ng anumang batayan na may susumbong laban sa Daniel na ito. Maliban, ito ay ating matakpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya, ang mga pangulo at mga tagapamahala nito ay dumating na makakasama sa hari at sinabi sa kanya, O Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. So lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo, mga gobernador, ay nakasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagpabawal. Na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari ay ihahagi sa yungib ng mga leon. So, ano po yung masamang plano, yung masamang suggestion po ng ibang pangulo, tagapamahala? Okay. Walang ibang butas, walang ibang mga natagpuan po nilang mali. Kaya yung mga paglingkod po ni Daniel sa Diyos, yun po yung ginamit po nila para may sumbong laban kay Daniel. Kasi alam po nila na si Daniel ay lagi nanalangin sa Diyos ng Israel. Alam po nila lahat. Lahat ng ibang pangulo, lahat ibang mga taga-mamahala, alam nila na si Daniel ay lagi naglingkod sa Diyos ng Israel, nanalangin po siya sa Diyos ng Israel. May tanong po ako sa iyo. Alam po ba ng pamilya po natin? Alam po ba ng mga kilala po natin na tayo po ay nagliling Christian? Tayo po ay nanalangin po sa Diyos lagi? Okay. Alam po ba nila? Alam po ba ng ibang tao na tayo po ay anak ng Diyos? Tayo po ay naglilingkod sa Diyos? Tayo po ay nanalangin? Nakikita ba nila? Yung ating prayer? Yung ating Bible reading? Yung ating mga evangelism sa kanila? Kaya yun po yung hinawak po nila. Ito po yung mga gagamit natin. Si Daniel ay lagi nanalangin sa Diyos. Kaya, sinabi po nila sa hari, gumawa ka ng isang batas na bawal, pagpabawal. Ano ba? Sino mang manalangin sa sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao, liban sa iyo, dapat sa iyo lang manalangin lahat. Kung sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa iyo, ay ihahagi sa yungib ng mga leon. Hari, gumawa ka ng ganitong mga batas ng pagpabawal. Dapat sa iyo lang, dapat manalangin kaming lahat, tayong lahat. Sino po yung inisip po nila? Si Daniel. Si Daniel ay lagi nanalangin sa Diyos. Si hari po ay hindi dapat mag-isip siya dito. Pero hindi po niya nakita yung mga masamang intention ng pangulo at tagapamahala nila. Kaya nagpirma. Sige. Siyempre, masaya siya dahil yung mga batas dito, bagong batas, ayon po sa bagong batas, lahat ng mga tao sa kaharian niya ay sa kanya na lang manalangin. Siyempre, ito po ay isang masayang, nakakasayang batas para sa hari. Kaya nagpirma siya, nagpirma. Verse 9, kaya't nilaktaan ng Haring Dario ang kasulatan at ang pagpabawal.
Verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalakdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang kanyang bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. Ay siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin, na nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Si Daniel, anong ginawa ni Daniel? Natakot po siya? Natakot siya sa batas ng hari? I-close po niya, na-close niya yung pinto para hindi siya makita ng ibang tao. So, hindi niya isinara yung bintana. Okay? Open pa sa Jerusalem, paharap sa Jerusalem. Okay. Pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana bukas para sa Jerusalem. Okay. Nagpatuloy lumuhod. Tuloy-tuloy po siya sa kanyang dating ginawa. Ano po yung dating ginawa? Prayer. Ilang beses? 3 times a day. Lumuhod po siya sa harap ng bintana, paharap sa Jerusalem. Dating ginawa po ito. Okay. Alam ni Daniel na may nilakdaan ng hari yung pagpabawal. Ayon sa kasulatan nito, ayon sa bagong batas, so pag nalalangin po siya, saan po siya ihahagis? Sa yungib ng leon. So, mamamatay o hindi? Pag ihagis sa yungib ng leon, mamamatay o hindi? Mamamatay. Alam po ito ni Daniel? Yes, alam. So, ibig sabihin, ready siya mamatay dito. So, alam ni Daniel, ito ay magiging last prayer. Pero, so hindi siya umatras. Okay? Kahit ito yung last prayer ko. Okay? Dahil ayon po sa batas. So, ihahagis ako sa yungib ng leon, tapos mamatay doon. Ito ay magiging last prayer ko. So, umiyak po siya doon. Umiyak pa. Yung prayer niya, siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 uli sa loob ng isang araw, na nanalangit at nagpapasalamat. Anong ginawa ni Daniel sa kanyang prayer? Nagpasalamat. Salamat, Panginoon. Anong salamat? Mamatay siya mamaya. After prayer nito, ihahagis po siya sa yungim ng leon, tapos mamatay siya doon. Anong salamat po dito? Anong salamat? Salamat, Panginoon, mamatay ako? Sa ganitong sitwasyon, anong sasabihin po natin sa Panginoon? Panginoon, hirap. Bakit ganito yung mga pagsubok sa akin? Ang ginawa ko lang ay sa iyo lang naglingkod. Ang ginawa ko lang ay naglingkod sa iyo lamang. Nakikinig, sumusunod ako sa inyong salita, sumusunod ako sa inyong mga kalooban, yun lang ginawa ko, pero bakit ganito ang nangyari sa akin? Ganun po ba yung prayer niya? Hindi po. Salamat po siya. Nagpasalamat siya. Salamat. Si Daniel, sa chapter 6 po ay matanda na siya dito. Matanda na. Dahil, di ba, chapter 1, si Daniel sa chapter 1 ay teenager. Kabataan, tawag, di ba? Kabataan, tawag. Pero sa panahon po ng Nebuchadnezzar, sa panahon po ng Belshazzar, tuloy-tuloy po siya sa mataas na posisyon. Sa panahon po ni Nebuchadnezzar, namatay si Nebuchadnezzar. Sa panahon po ng Belshazzar, ay ganun din po yung posisyon niya. Namatay si Belshazzar. Sa panahon po ni Darius,
Darius, ganun din po yung posisyon niya. Yung si Daniel, tuloy-tuloy po sa mataas na posisyon sa loob ng 3 hari. Kaya sa panahon po ni Darius, matanda na siya dito. Almost 80 years na. 80 years. Kasi 70 years captivity. 70 years captivity, dinala po siya sa Babylonia, teenager pa. Pero dito po sa chapter 6, malapit na po siya 80 years. Matanda na. Matanda na po siya. Kaya sa loob ng 70 years na buhay niya doon sa Babylonia, siyempre dumaan siya sa daming mga pag-uusig. Di ba yung puro foreigner, di ba foreigner, mga Babylonian culture, Babylonian mga religion, mga Diyos-Diyusan, daming mga umuusik sa kanya. Inggit po sila kay Daniel. Hinanap po nila yung butas para isumbong sa kanya, laban sa kanya. Mahirap ito, mahirap. Ganun pa man, yung buong buhay po ni Daniel doon sa Babylonia, sino po yung nag-ingat sa kasama ni Daniel? Ang Diyos po yung kasama ni Daniel lagi. Ang Diyos. Walang ibang kasama. Walang ibang kasama sa Babylonia, ang Diyos po yung kasama ni Daniel lagi. Doon po siya nagpasalamat. Sa tingin ko, ganito po yung prayer po ni Daniel. So, Panginoon, ito po yung magiging holding prayer. Okay? Salamat sa inyong pagsama sa akin sa nakaraan buhay ko. Okay? Tapat ka lagi sa akin. Okay? So, nandyan ka yung lagi sa inyong pagmamahal, pagpabantay, pag-iingat sa akin. Salamat po. Okay. Tapos, so tapat din si Daniel sa Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin. Ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi siya sumuko sa atin. Dapat, ganun din tayo. Tapat din tayo sa Diyos. Tapat. Okay. Consistent. Tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Diyos. Kahit ano mang mangyari sitwasyon. Yung sitwasyon po sa buhay natin, pabago-bago. Minsan, magandang panahon. Minsan, malakas yung hangin. Minsan, bagyo. Maraming pagsubok nangyayari sa buhay. Pero yung ating puso ay dapat tapat, consistent sa harapan ng Diyos. Ganon din po si God sa atin. Hindi siya pabago-bago sa atin. So, akala po ni Daniel na after itong prayer ay mamatay. Dinala po, inihagis po siya sa yungib ng leon. Yun po yung senaryo na inaasahan po ni Daniel. Verse 16 po. 16. Yung ibang mga pangulo, ibang mga taga-mamahala, so nung nakita po nila yung prayer na nalangin si Daniel, so masaya sila. Ay, eto na, nahuli na siya. Nahuli na si Daniel ng itong batas ng hari, nahuli. Masaya sila. Ay, ito papatain natin itong Daniel. So inihagis po si Daniel sa yungib ng hari, yungib ng leon. 16 po, nang makagayon, nag-utos ang hari, dinala si Daniel at inihagi sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyong nawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran, ang siyang magligtas sa iyo. So, ang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran, okay? Ang Diyos na inyong patuloy na pinaglilingkuran, siya ang magligtas sa iyo, sana. Alam din po ng hari na si Daniel ay patuloy naglingkod sa Diyos
ng Israel. Pero ano po yung nangyari? Namatay ba? Kinain ba si Daniel ng leon? Yung hari po ay hindi siya nakatulog. Dahil si hari po ay naramdaman po niya na mali yung kanyang desisyon. Okay. Dahil sa kanyang maling desisyon, ay di ba may pirma na doon sa batas. Kaya wala siyang magagawa, may pirma na. Na-realize po ng hari na mali po yung kanyang desisyon. Kaya si Darius, hindi po siya nakatulog ng buong magdamag. Kaya madaling araw, so pumunta po siya sa yungib. Verse 19 po, nang mag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nagmamadali pumunta sa yungib ng mga leon nang siya'y mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel. Siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Okay. So, nalungkot din po yung hari. Verse 20, verse 22. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako ay natakpuan walang sala sa harapan niya. At ganun din sa harapan mo, O hari, wala akong ginawang kasalanan. Doon po sa yungib ng leon, so ano po ang na-experience ni Daniel? Okay? So, tinulungan siya ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anghel. Itinikom ang mga bibig ng mga leon. Itinikom. Ano po ba? Itinikom? Itinikom ng anghel yung bibig ng mga leon. Itinikom. So, para hindi mabuka yung bibig. Okay? I-shut. Okay? Yung shut the mouth. Shut the mouth ng leon. So, pagkilos ng Diyos. Kaya ito po yung pinaglilingkuran ng Diyos na tunay. Okay? Buhay na Diyos. Okay? Naniniwala po ba tayo buhay ang Diyos? Yung Diyos ni Daniel ay Diyos natin, the same? The same. Ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay Diyos pa natin, yung Diyos pa nating pinaglilingkuran, the same? Yes. Ang Diyos na kumilos doon sa yungib ng mga leon ay kumikilos pa rin po sa ating buhay? Huh? Baka wala ng Diyos ngayon. May experience po ba kayo sa ating pamumuhay Kristiyano na inihagis po tayo sa yungib ng leon? Kahit walang leon doon, minsan inihagis po tayo sa yungib ng pag-uusig, yungib ng mga sakit, yungib ng mga pagsubok sa buhay. Pero kung hindi po tayo tapat sa harapan ng Diyos, halimbawa po, kung si Daniel ay kapag huminto po siya sa kanyang prayer dahil sa takot sa batas ng hari, sige, alam ng Diyos yung puso ko. Alam ng Diyos yung puso ko ay i-close na lang yung pinto para hindi ako makita ng ibang tao. O mga sa loob ng 3 araw lang, sabi sa batas, 3 days,
Bawal prayer sa ibang mga Diyos, sa ibang mga tao, liban sa hari. 3 days lang, stop ako sa prayer. Kung ganun po, ihahagis po siya sa yungim ng leon? Hindi po. Kung hindi po siya hinihagis sa yungim ng leon, na-experience po niya na itinikom ng anghel ng bibig ng mga leon, walang experience. Kaya sinabi ko po sa inyo, sa lahat ng Kristiyano, may dalawang nangyari. Dalawang nangyari po sa lahat ng Kristiyano. Una po ay persecution. Pangalawa ay disiplina. Disiplina. Anong sabi sa Biblia? Kung walang disiplina, tunay na anak o anak sa labas. Kung wala pong disiplina, kung walang disiplina nangyari po sa atin, ibig sabihin, anak ka ng kapitbahay. Hindi po yung totoong anak ng Diyos. Malaking problema po yun. Kaya after salvation, so i-monitor po natin yung ating buhay ng mabuti sa ating relation po sa Diyos. Yung pag-a-attend po sa Sunday, hindi po ito lahat ng ating Christian living. Ito po yung isang part lang. Yung pag-a-attend po sa Sunday, isang part ng Christian living. Mahalaga po ito, pag-attend sa Sunday, pagkikinig ng words of God. Pero yung ibang araw, 6 days, na buhay po natin sa school, sa work, sa family, sa bahay, sa mga relation po natin sa mga tao sa labas. Ano ang experience po natin? Yung pakilos, yung gabay at tulong ng Holy Spirit. Minsan sinasaway po tayo ng Holy Spirit. Kung meron po tayong Holy Spirit, so dapat ma-experience po natin yung pakilos ng Holy Spirit. Pag dumadaan po tayo sa pag-uusik, mga pagturusa, yung pagsubok, ano po yung sinasabi ng, ano ang experience po natin sa Holy Spirit? Yung aliw ng banal na Espiritu, yung aliw ng Diyos, comfort, encourage, anak, kasama ako lagi. Huwag kang matakot. Huwag kang manghina. Ako ay lagi mong kasama. Bumangon ka ulit. Yung wisdom ng Diyos ay ibinibigay ibinibigay niya sa atin. Pag dumaan po tayo sa pagsubok, yung mga temptation ng salibutan. Pag natisot po tayo sa temptation ng salibutan, dahil sa pangnanasa ng laman, dahil sa mga daming mga tukso ng salibutan, natisot tayo minsan, ano po yung experience po natin? Yung disiplina ng Diyos. Yung mga tunok ng pagsaway. Anak, mali yan. Dapat alisin mo yan. Dapat umalis ka dyan. Okay? Kung tuloy po tayo sa pasaway, may disiplina ng Diyos. Kung wala pong disiplina, so anak sa labas, sabi sa Biblia. Tapos yung persecution. Lahat po ng mga Kristiyano ay dumadaan sa persecution. Awit chapter 34. Awit chapter 34. 2 Timoteo chapter 3. Pangalawang Timoteo chapter 3. Verse 10. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 10. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at pagtitiis. Mga pag-uusik, mga pagturusa. Anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra. Napakaraming pag-uusik ang tiniis ko, uni sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. Ito po yung sinabi po ni Apostle Pablo kay Timoteo. Sinabi po ni Apostle Pablo kay Timoteo,
dapat mong malaman, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconia, Lystra. Sa gawa, sa Book of Acts, nakikita po natin kung ano po yung nangyari kay Apostle Pablo. So, matindi po yung pag-uusig. Yung pinakamatinding pag-uusig, ano po yun? Binato siya, binatoan siya. Kaya halos patay na. Halos patay na po si Timoteo. Tapos inihagis po nila si Timoteo, inihagis po nila si Apostle Pablo sa labas ng lungsod. Halos patay na. Binatoan siya. Uni, sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. The same testimony po ni Daniel. Inihagis ako sa yungib ng leon. Okay. Kahit gulay lang kinain ko sa loob ng 10 days, yung tubig lang, gulay lang, pero mas mabuti yung anyo ko, mas tumaba ako sa mga ibang kabataan na kumain ng mga masasarap na menu galing sa hari. Nung patuloy ako manalangin sa Panginoon, inihagis ako sa yungib ng leon, pero iniligtas ako ng Panginoon. Kaya verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, tunay na lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya kung walang pag-uusig, anong ibig sabihin? Kung walang pag-uusig, anong ibig sabihin? So, dalawang reason po. Una, so may compromise. Sumasali sa salibutan. Walang kabanalan. Sumasali sa ginagawa ng salibutan. The same, walang difference sa lifestyle. Walang difference sa lifestyle. The same pa rin. Kaya, compromise po ito tawag. Walang persecution. Masaya sila sa atin, masaya. Pag sumasali po tayo sa kanilang ginagawa, masaya sila. Walang persecution. Pero kung ayaw natin sumali sa kanilang ginagawa, anong response nila? Galit. Galit. Okay. Pangalawang reason bakit walang persecution, kung hindi tayo ginagamit ng Diyos, walang persecution. Kung walang evangelism, kapag tahimik lang po tayo sa yung bibig po natin, walang sharing ng word gospel sa mga ibang tao, walang persecution. Kung hindi tayo ginagamit ng Diyos, walang persecution. Pero kung may persecution po kayo, anong sabi sa Biblia? Mag-alala ka. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 10. Mapapalad ang mga inuusik dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sino daw mapapalad? Inuusik. Dahil sa katuwiran, dahil sa kalooban ng Diyos. Mapapalad yung mga inuusik dahil sa evangelism. Mapapalad ang mga inuusik dahil sa kabanalan. Yun po yung blessing. Blessing. Kung walang persecution, blessing po ba yun? Verse 11, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.
Magagalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat ganun din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. The same persecution. Ganun din nila inusig ang mga propeta. Katulad po ni mga Daniel. Lahat po ng mga propeta ay mauna po silang inusig. Hindi po ako lang inusig. Minsan inisip po natin, ako lang. Bakit ganito ako? Pero kung titingnan po natin sa Biblia, yung mga unang Kristiyano, si Kristo muna, di ba? Si Kristo po yung pinakauna inusig ng salibutan. Kaya pinatay po nila si Kristo. Pati po yung apostol po ay inusig po ng mga Hudyo, saka kung saan man sila nag-evangelize, inusig po sila. Ganon din po, lahat po ng mga tunay na Kristiyano, okay, na ibig mabuhay na may kabanalan at ginagamit ng Panginoon ay dumadaan sa pag-uusig. Magalak kayo at magsaya. Kaya yung mga kapatiran, kapag naramdaman nyo po yung sa puso ay mahirap Christian living, okay, normal po yan, normal. Normal po yung mahirap Christian living. Hindi po madali. Okay. Pero meron po tayong kasamang Diyos, meron po tayong tulong ng Panginoon. Okay. Kahit doon sa yungip ng leon, so may kasamang Diyos. Kinikom ng Diyos yung bibig ng leon. Okay? Ikinikom. Kaya yung sana po magpakalakas din po tayo sa pagdating po sa mga pag-uusig at sa mga yung mga pagsubok sa buhay. Gawa chapter 16 verse 23. So, Gawa chapter 16, verse 22, magbula verse 22, babasahin ko po. Ang maraming tao ay sama-samang tumindik laban sa kanila, laban kay Apostol Pablo. Pinunit ng mga hukom ang mga damit ni Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila ay mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanot na bilangguan na siya ay bantayan mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. 29, basahin po natin, 3-1. Unit nang maghahating gabi na, sina Pablo at sila ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakinggan ng mga bilanggo. So, nasa Gawa tayo? Gawa chapter 16 verse 25. Gawa. So, Apostol Pablo sa Silas ay hinagupit sila, hagupit sila, tapos itinapon sa bilangguan. Yung kanilang paa ay nasa panggapos, tanikala, sakit, lungkot, hirap. Pero ano po yung ginawa nila doon sa bilangguan? Umiiyak po sila doon?
Umiyak? Hindi po umiyak. Umawit po sila, umawit. Nanalangin sa Diyos at umawit sa Diyos. Ito po yung napakagandang ito sa paningin ng Diyos. Pag ninilagay po tayo sa bilangguan ng persecution, yung pag-uusig, magsaya po tayo. Manalangin po tayo sa Diyos. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Ito po yung pinapakinggan ng mga bilanggo. Kaya nagtaka sila, bakit umaawit pa sila? Baliw na? Baliw? Sobrang sakit? Sa sobrang sakit, naging baliw na, bakit umaawi sila doon? So, baliw tayo sa tingin ng ibang mga unbelievers. Hindi po nila naintindihan bakit umaawit pa tayo sa daming mga pagsubok. Okay. Sa daming mga problema, sila umiiyak. Pag konting problema, umiiyak sila agad, naging panic po sila. Pero yung mga Kristiyano, kahit sa daming mga pagsubok, nangyayari, umaawit pa. Nanalangin pa, nagpapasalamat pa sa Panginoon. Anong salamat? Salamat sa mga pagsusubok, salamat sa mga problema? Hindi po. Yung ating mata po ay hindi po tumitingin sa problema. Nandyan pa rin yung problema, pero yung ating mata ay tumitingin sa Diyos na lagi kasama po natin. Doon po tayo nagpapasalamat. Kaya ngayon po, ay sana pag-isipan po natin yung puso po ni Daniel, saka si Pablo, kung ano po ang nangyari sa kanilang puso sa daming mga pag-uusik sa kanilang buhay. The same God ay kumikilos po sa atin. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa araw na ito, nakita po namin kung paano po kami iniingatan at binabantayan ng dakilang kamay, makapangyarihan kamay ng Diyos. Sa kabila ng maraming pag-uusik at pagsubok na dumarating sa aming buhay, naniniwala po kami na nandyan pa rin po kayo, Panginoon, na tumitingin sa amin at nagbabantay sa amin. Tulungan niyo po kami na lumago kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Hawakan niyo po ang mahihinang pananampalataya po naming lahat ng inyong maawa at mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.